Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat sa nakikinig ng dito sa YouTube channel ko ng By the Power, by the Holy Spirit in Christ. Una-una po ay magpapasalamat ako sa God kung gaano kadakila ang Diyos na kumikilos. Salamat kanina kasi nagpipray ako sa Panginoon na sabi ko, Lord, na tulungan mo ako na makapag-evangelism uli ako. Tulungan mo ako na makalabas ako sa kalye. Kaya salamat sa Panginoon yung answer prayer na pinagpipray ko sa Panginoon. Kaya kanina po nagbayad ako ng bill ng kuryente, kaso sarado yung yung bayaran ng kuryente, pero nilalagay sa akin ng Lord sa isip ko, nilalagay ng Lord. Pumunta ako doon kay Lalong doon sa shop nila doon sa parlor. Kaya napakabuti ng Panginoon, talagang pinaalala ng Panginoon na magbahagi ako ng Word of God. Kaya yun, nakashare ako ng Word of God, dalawang kaluluwa nakakilala sa Panginoon, nakaranas ng salvation. Kaya napakabuti, sabi nila, at gumang daw yung pakaramdam nila. Napaka ano raw na makakinig, blessing daw sa kanila, nakakapakinig ng Word of God. Kaya salamat sa Panginoon na talagang ang will ng Lord, bakit ako dinala sa lugar na yun kanina para magbahagi ng salita ng Diyos. Ito'y nais ng Diyos sa atin na magbahagi tayo ng Word of God. Kaya ayun po talaga yung prophetic name na binigay sa akin ng Panginoon nung nag-encounter ako, preachers. Kaya sa preachers na pinagalob sa akin ng Panginoon, nag-evangelism. Ito yung ang bilang evangelism po, talagang hindi po pwede na nasa bahay ka lang talaga mag-share ka at magbabahagi ng Word of God. Yun yung calling sa akin ng Panginoon. Preachers po talaga na maghayag ng salita ng Diyos. Kaya napakabuti at tapat ng Panginoon. Kaya po yan ang itatopic natin sa araw na ito. Ang ating topic na pag-aaral po natin, mabubuksan po natin dito ang topic po natin. Kaya suggest po lahat ng kapurian. Ang topic po natin is maging matatag ang inyong pananampalataya sa ating Diyos. Na maging matatag ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Sabi dito sa 1 Corinthians, sa Tagalog Korinto, sa English 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sabi dito, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag patinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam na ninyong paglilingkod sa Panginoon, dahil alam na ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Dito sinasabi ng Panginoon sa atin ay sa ating lahat ay lahat ng mga kapatiran, maging matatag kayo at huwag patinag. Sa mga pagsubok natin nararanasan, maging matatag tayo at maging masipag sa paglilingkod. Amen po ba? Palaging maglingkod sa Panginoon, at dahil alam ninyong hindi masasayang inyong pagpapagal para sa Kanya. Bilang tayo mga nakakilala sa Panginoon, dumaan ka man sa mga pagsubok sa buhay natin. Wait lang, ayos ko lang, baloktot yung aking yan. Dumaan tayo sa ating mga pagsubok sa ating buhay. Bilang Kristiyano, kasi bilang tinawag ka ng Panginoon, dumadanas ka rin ng pagsubok bilang mananampalataya, dumadanas ka ng mga pagsubok, di ba? Sa panahon nga ng mga salita ng Panginoon sa Bible, yung mga disipulo ng Panginoon, dumanas sila ng mga pagsubok. Sino pa ba yung mga naduanas ng pagsubok? Di ba po si Jonas? Si Jonas po. Si Jonas, ito yung kanina nabasa ko kanina madaling araw. Ginising ako ni Lord ng bandang 3:00 para magbasa ng Bible at manalangin. At ang nabuklat ko kay Jonas, ay tatapi ko po yan, hahanapin ko po ulit yung kanina ko. Yung devotion ko kanina, ayusin ko po kanina at itatapi ko rin po yan. Kaya napakalaga po yung pagbabasa ng Bible. Si Jonas, nakahanas siya ng nag-iba siya ng daan tumataka siya sa Panginoon May pinapagawa ang Diyos sa kanya, pero nag-iba siya ng daan, ayaw niya maglingkod kasi napagod na siya.
napagod na siya maglingkod, tatakasan niya na yung Panginoon. Pero kapag talagang inano ka ng Panginoon, tatapikin ka talaga ng Lord. Katulad si Jonas, ano siya, talagang inano siya, tinapik siya ng Panginoon para magmanumbalik sa Diyos. Excuse me po. Ganon din sa ating buhay na tayo'y dumadaan sa mga pagsubok. Katulad na lang ni Pedro, dumaan sa pagsubok na yung faith niya sa Panginoon na pinapalakan siya sa tubig, doon sa dagat, pinapalakan siya sa tubig, pinatayo siya. Na daw siya biglang siya na daw siya sa sarili niya. Pero ang Panginoon, yung inaano niya doon, kung gaano katatag yung ating pananampalataya. Kahit anong mga bagyo nararanasan natin bilang Kristiyano sa ating buhay, kailangan tayong maging matatag, matibay, bilang tayo man nakakilala. Alam natin lahat ng mararanasan na nating hirap. Si Jesus ngayon, di ba? Si Jesus Christ na naranasan niya yung kabigatan dito sa mundo na ito, yung pag-uusig sa kanya ng mga tao. At sa atin din sa buhay, mararanasan natin yung pag-uusig ng mga tao. Amen po ba? Kaya maging matatag tayo. Sabi niya, kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag patinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Bilang tayo man nakakilala sa Panginoon, di ba gusto mo, hanggat hindi natin hiningi sa Diyos yung kung ano talagang will ng Lord talaga sa atin, kung ano talaga ang plano ng Diyos sa atin, bakit tayo nabubuhay, para siya ang maparangalan natin, maitaas, para siya mapakilala natin sa sanlibutan. Na bilang tayong tinawag ng Panginoon, sundin natin yung kalooban ng Diyos, kung anong will ng Panginoon para sa atin. Hanggat hindi natin hiningi sa Panginoon ang will, hindi natin mararanasan. Pero kapag hiningi mo sa Diyos, katulad nga sabi ko nga kanina, testimony ko, na nagpipray ako, Lord, ay balik mo muli yung pagbabahagi ko ng Word of God. Kaya salamat sa Panginoon, nakapag-evangelize ako sa kalye. Yun kasi ang plano ng Panginoon. So, bawat pagsunod natin sa Panginoon, pagpapalay, bibigay niya sa atin. The more tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, the more tayong nagbabahagi ng Word of God, the more tayong pagpapalain ng Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon, kapag inuuna natin ang ating Panginoon sa ating buhay, ay hindi niya tayo pagkukulangin sa lahat ng oras. Amen po ba? Kaya tayo pagtiwala natin sa ating Panginoon, pagtitiyaga sa pagbabahagi ng salita. Minsan binabahagian ng salita ng Panginoon. Sinasharean mo ng Word of God yung taong yung mga walang pananampalataya, sinasharean mo ng Word of God para magkaroon sila ng pananampalataya sa Panginoon. Kahit usigin ka ng mga taong nababahagian mo ng salita ng Panginoon, pero darating ang time, ng perfect time na ang God ang hihipo sa kanila. Kaya pagtiyagaan mo na kahit kamag-anak mo, kapatid mo, o mahal mo sa buhay, pagtiyagaan mo pag-share ng gospel. Kasi darating ang time, ang God ang hihipo sa kanila. Kaya ano lang po tayo sa Panginoon is ibahagi natin ang Word of God. Kasi lahat ng hirap na nararanasan natin, pagdating ng tamang panahon, papatungan tayo ng God ng crown. Lahat ng mga pagpapalang ibibigay niya sa atin. Hindi masasayang yung paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi ka naman naglilingkod sa tao kundi sa Diyos ka naglilingkod. Napahalaga po doon yung paglilingkod mo sa Diyos. Huwag mo titignan ko ano yung mga sinasabi ng tao sa iyo o sa mga nag-uusik sa iyo. Mas sundin mo yung kalooban ng Diyos. Kung ano yung plano ng Diyos para sa iyo. Kaya ito po yung topic natin sa araw na ito. Number 1 po, pagtitiwala sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay pagkatiwala natin sa Diyos. Amen po ba na kaya napakalaga po ang pagtitiwala sa Diyos? Buksan po natin yung Efeso. Marami po tayong topic. Mas mahaba ang topic natin. Buksan po natin Efeso chapter 6 verse 10 po. I-note nyo po yan. Napakaganda po yung pag-aaralan po natin sa araw na ito. Isa yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo ba'y susuko? Lalayo na ba sa Panginoon? O magpapatuloy ba tayo sa Panginoon? Kaya napakalaga po yung
ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ephesians chapter 6 verse 10 po. Sabi dito sa 6:10, sabi niya dito, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanya dakilang kapangyarihan. Amen. Magpakatibay po tayo. Sabi dito ng Panginoon, magpakatibay kayo. Bilang pagwawakas ng magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanya dakilang kapangyarihan. Amen. Ito sa panahon natin, di ba nalalapit na talaga yung pagbabalik ng Panginoon. Sabi nga, ang nanatiling tapat ang siyang maliligtas. Kaya magpakatibay tayo. Bilang wakas ng magpakatibay kayo at lakasan, kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Kapag tayo'y nakakaranas ng mga pagsubok, kapatid, magpakatibay ka. Huwag kang susuko, huwag kang papatinag. Kapit ka lang sa Panginoon kasi wala tayong lalapitan kundi ang Panginoon. Kaya yung pananampalataya mo sa Diyos, huwag mong babaliwalain. Magpakatatag ka, magpakatibay ka. Sabi ng Panginoon, kasi nasa huling panahon na tayo ngayon. Marami na nararanasan ng tao sa mundo na ito. Lalo na yung mga naghahayag ng salita ng Diyos. Talagang patuloy puspusan na to eh. Magpakatatag, magpakatibay. Dahil alam ng Diyos ng lahat ng ating ginagawa. Inaano niya, magpasakop tayo sa Panginoon. Lord, alubang mo ko ng knowledge at wisdom. Kapag nasa Panginoon ka, bibigyan ka ng Panginoon ng wisdom, knowledge, dadakilain niya tayo. Amen po ba? At aabutin tayo ng Panginoon. Kaya sa mga pagsubok nararanasan natin, magpakatibay tayo, maging matatag. Dahil yung Diyos na tinatawag natin makapangyarihan. Kasi siya ang may likha ng lahat ng bagay dito sa mundo na ito. Amen po ba? Kaya maging matatag po tayo, magpakatibay. Ulitin ko lang po yung verse sa Ephesians chapter 6 verse 11. Tama ba? Wait lang. Verse 10 pala. Verse 10, sabi niya, bilang pangwakas, magpakatibay kayo at kalakasang galing sa Panginoon at ang Kanyang dakilang kapangyarihan. Kapatid, ang lahat ng ating lakas ay galing na sa Diyos. Kaya kapag naglulumok ka, nalulungkot ka, yung karamdaman mo, may problema ka, magpakatibay ka. I-confess mo sa Panginoon ang lahat ng mga nararanasan mo. Dahil siya yung magbibigay sa iyo ng kalakasan at kapangyarihan ng Panginoon. Hanggat hindi mo hinihingi sa Diyos, hanggat hindi ka lumalapit sa Diyos, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Next po is Hebreo chapter 4 verse 16 po. Punta po tayo sa Hebreo. Sa Hebreo po tayo Yan, napakalaga po yung ating pag-aaralan sa araw-araw. Napakabuti at tapat ng ating Panginoon na patuloy lang po tayong umapit sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Hebreo chapter 4 verse 6. Verse 16 pala. Chapter 4 verse 16 po. Sabi dito sa 16. Hanapin ba? Kaya huwag tayong atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag ng pagpapala na tungkol sa ating panahon, sa ating pangangailangan. Amen. Napakaganda po yung verse niya, kaya huwag tayong magatubili na lumapit sa Panginoon, sa trono ng ating Panginoon. Mahabagin Diyos upang makamtan natin ang habag ng pagpapala, tutulong sa atin panahon ng ating pangangailangan. Amen. Amen po ba? Kaya po tayo na huwag tayong atubiling lumapit sa Panginoon.
Lumapit tayo, huwag tayo mag-aninlangan. Ang Diyos ay hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga anak. Kapag lumapit ka, dinidinig ng Panginoon ang ating panalangin. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon na ibibigay niya ang pagpapala sa atin. Basta lumapit lang tayo, yung puso natin na paglapit sa Kanya, dahil ang Diyos ay hindi kailanman nagpapabaya ang Panginoon sa ating buhay. Kaya kapatid, naantay ka lang ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya. I-confess mo lahat, iluhod mo lahat, kung ano man yung nais na ilapit mo sa Panginoon. Iiyak mo, iiluhod mo, kasi nakikita niya ang ating pagluha. Nararamdaman ng Diyos kung ano yung nagiging problema natin. Kasi nakikita niya tayong lahat dito sa mundo na ito. Kaya ang nasa ng Panginoon sa atin, lumapit tayo, ibigay natin sa Kanya ng buong puso, buong isip, buong lakas sa ating Panginoon. Kaya, umpisan mong lumapit sa Panginoon, lumuhod ka, umiyak ka. Amen po ba? Nakikita niya sa, kung tayo lumapit sa Kanya. Kaya huwag tayong mahiyang lumapit sa ating Panginoon. Ano mang nagagawa natin kasalanan sa Panginoon, iiyak mo sa Panginoon yan. Lord, tulungan mo ko. Lord, tulungan mo ko anong problema ko. Lord, tulungan mo ko anong nararanasan ko ngayon sa mga problema ko. Tulungan mo ko. Hanggat hindi tayo lumalapit sa Panginoon, hindi natin mararanasan ng Panginoon. Pag di ba, pag may problema tayo, pag lumapit tayo sa ating Panginoon, ay binibigyan niya ng kasagunan ng ating panalangin. Yung bigat na bigat ka na, sabi nga sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayo lubang nahihirapan na bibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapatid, sa Diyos mo lang makikita ang kapahingahan. Yung bigat na nararanasan mo, papasanin ng Panginoon, bibigyan ka ng kagaangan. Amen po ba? Kaya napakalaga po yung paglapit natin sa Diyos, yung relasyon natin sa Diyos. Sabi nga, hindi makaligtas ang relihiyon kundi relasyon natin sa Diyos. Amen po ba? Ulitin ko lang po Kaya't huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na natutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. Isusupply niya ang ating pangangailangan. Basta lumapit ka na kung dumadanas ka ng pinansyal, problema, kalungkutan, broken heart, or sakit karamdaman, ang Diyos ang tutulong sa iyo. Inaantay ka lang ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya. Amen po ba? Sa bawat pagsubok natin, ang Panginoon nandyan, agapay natin na hindi nagbabago ang ating Panginoon. Amen po ba? Next po, Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Kawikaan chapter 3, 5 to 6 po. Ang ganda po ng topic po natin sa pananampalataya natin sa Diyos. Chapter 3, 5 to 6. Sabi ito, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananahan sa sarili mong karunungan. Kay Yahweh ka magtiwala ng buong puso, lubusan. Huwag kang magsisa sa sarili mong karunungan. Sabi mo sa Lord, kaya ko kahit wala ka. Hindi. Kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Kaya ipagkatiwala mo kay Yahweh. Ulitin ko lang po Kay Yahweh ka magtiwala ng buong puso at lubusan, at huwag kang mananahan sa sarili mong karunungan. Kapag karunungan mo, walang karunungan ng Diyos, binabaliwala mong Panginoon sa iyong buhay. Kaya lagi tayo nagpapasakop sa Diyos sa pananalangin. Lord, ikaw mag-guide sa akin. Lord, ikaw kumilos sa buhay ko. Lagi mong ipapaalala sa Panginoon. Pero kapag karunungan mo, ayaw mong lumapit sa Panginoon, nagmamataas ka na sa Diyos. Kailangan ibababa ka ng Panginoon. Kapag ikaw ay nagmamataas, ibababa ka ng Panginoon. Sabi nga, ang nagpapakumbaba ang siyang itataas. Ang nagmamataas ang siyang ibababa. Kapag mataas tayo sa ating sarili, hindi natin binabaliwala natin ang Panginoon. Ibabaksak tayo ng Panginoon. Amen po ba?
Kaya napakalaga po yung paglapit natin sa pagtitiwala ng buong puso. Buong puso natin ibigay sa Diyos. Hindi yung karunungan natin, hindi yung sariling natin na susunod, kundi ang Diyos eh. Yan ang lagi pinapaalala sa atin ng Panginoon. Bilang tayo nakakilala sa Panginoon, pinapaalala ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Ako ang Diyos mo. Amen po ba? Lumapit tayo sa Panginoon. Siya yung ating Panginoon na naglikha sa daigdig na ito. Ora mismo, kaya na tayong tapikin ng Panginoon kung gusto niyang kunin tayo eh. Pero bakit ka kapatid nabubuhay? Kasi may plano ang Diyos sa'yo. Bakit ka nabubuhay? Amen po ba? Kaya napakabuti at tapat ng Panginoon. Next po, verse 6, verse 6 naman po, kanina verse 5, verse 6. Sa lahat ng inyong gagawin, siya'y ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. Sa ating buhay, lagi natin ipaalam sa Diyos. Lord, tulungan mo ko. Lord, ito gagawin ko. Kailangan natin i-confess lahat ng ating ginagawa sa mundo na ito. Lagi natin kausapin ng Panginoon. Kaya napakalaga ang mayroon tayong relasyon sa Diyos. Mayroon tayong pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya ilapit natin sa ating Panginoon. Sa lahat ng ating gagawin, ilapit natin sa Diyos. Napakalaga po yung sinasabi natin sa Lord. Yun yan yung tinetestimony ko dito na hindi kami ma-aksidente. Diyan sa Mapalang is parapit yung motor eh. Nag-abang kami sa sakyan dahil kasi may patay kaming pinuntahan. Tapos pinuntahan namin yung motor palapit sa amin. Tinawag ko ang Panginoon, Jesus name, ginanon ko yung kamay ko. Tinawag ang Panginoon sa pangalan niya. Kaya lahat ng nangyayari sa ating buhay, sabi natin sa Panginoon, dumadaan tayo sa pagsubok ng kalungkutan, dumadaan tayo ng anumang problema natin, sabihin natin sa Diyos, hindi natin isasarili. Kapag sinasarili natin yung hindi tayo nagsasabi sa Panginoon, hindi mo kaya kung wala ang Diyos. Kaya marami nag-suicide, nagpapakamatay dahil sa hindi sila tumatawag sa Panginoon. Dapat lahat ay sinasabi natin sa Panginoon. Mahirap kung tayo hiwalay sa Diyos, tayo napapahamak. Amen po ba? Kaya napakalaga na tayo lumapit sa ating Panginoon. Amen po ba? Yeah. Kaya tayo pinapaalala ng ating Panginoon. Ulitin ko lang po yung kaninang verse sa chapter 5 and 6. Tayo, Kawikaan po yan Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Ulitin ko lang po. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Verse 6. Sa lahat ng iyong gagawin, siya'y ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. Amen. Pagkatiwala mo lahat sa Diyos. Lahat ng ginagawa natin, ipagkatiwala natin sa Diyos. Hindi ang ating karunungan. Excuse me. Hindi ang ating karunungan, kundi sa Panginoon tayo. Siya ang laging nasusunod, hindi yung ating sarili, kundi ang Panginoon. Kaya pagkatiwala natin lahat-lahat, yung ating mga ginagawa dito sa mundo na ito, ipagkatiwala natin. Lord, sa araw na ito, Lord, tulungan mo ko kung saan ako pupunta. I-guide mo ko. Kaya lagi natin ipagkatiwala lahat. Lahat ng ginagawa natin sa mundo na ito, lahat ng ginagawa natin, ipaalam natin sa Panginoon. Lord, pupunta ako ganun sa lugar, ingatan mo ko. Kasi gusto ng Diyos tayo kinakausap natin ng Panginoon. Kasi ang Panginoon malibugo, seloso ang ating Panginoon. Amen po ba? Pero mahal tayo ng Diyos. Next po, number 2, ang pagiging matatag na Kristiyano ay gumagawa ng mas malalim na buhay Kristiyano. Buksan po natin Santiago chapter 1 verse 2. Verse 12 pala. Santiago chapter 1 verse chapter 1 verse 2. Ito ba yun? Wait lang. 12 pala, 12. Doon ako mahina sa Santiago chapter 1 verse 12. Sabi sa 12, wait lang po Pinagpala ang taong
nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat pagkatapos niyang malagpasan ang pagsubok, tatanggap siya ng pagpapala ng ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Pinagpala ang mga nanatili sa Panginoon at tapat sa ating Panginoon. Sa gitna ng mga pagsubok, dumaan ka man sa mga pagsubok na yan, kapatid, dadaan lang yan pagsubok na yan. Dadaan lang yan, lilipas, matatapos, mawawala. Yung pagsubok mo na yan, panghawakan mo yan. Kumapit ka, wala kang kakapitan kundi ang Diyos. Siya ang dapat mong tawagin. Siya ang dapat mong unahin. Siya ang dapat mong maparangalan ang ating Panginoon. Sa bawat pagsubok mo, magpasalamat ka. Lord, salamat sa pagsubok na ito, nalagpasan ko. Hindi natin susumbatan ng Panginoon. Lord, bakit nangyari ito? Kasi minsan sa atin sarili, bakit nangyari? Kasi mas sinusunod natin sarili natin eh. Amen po ba? Bakit nangyari sa akin to, Lord? Ikaw naman may gusto. Amen po ba? Kailangan natin na tayo'y sa mga pagsubok natin, kapit tayo sa Panginoon. Huwag mong bibitawan kapag ang Diyos humahawak sa'yo. Huwag mo siyang bibitawan. Kasi siya yung nagbibigay sa atin ng lakas. Siya sa mga pagsubok na nararanasan natin, ang Diyos ay laging nandyan. Nakaagapay sa atin. Amen. Nakaagapay sa atin. Amen po ba? Ulitin ko lang po, ang pinagpala ang mga nananatiling tapat sa kabilang ng pagsubok, sapagkat matapos niyang malagpasan ang pagsubok, tatanggap siya ng pagpapala. Amen. Kapag nalagpasan mo lahat ng mga pagsubok na yan. Kasi may kanya-kanya tayong mga pagsubok. Binibigyan tayo ng pagsubok para kung tinetesting tayo ng Panginoon kung gaano tayo katatag sa pagsubok natin. Ako naranasan ko yun sa sakit karamdaman nung na-operan ako, 5 days pa lang ako nalabas ng hospital. Binalik ako dahil sa hika. Sabi ko, Lord, hindi ko na kaya, hindi na kaya ng katawan ko. Sabi ko, at pinagpipray nila ako doon na maging matatag ako. Tapos inaano sa akin doon ng Panginoon, dinadalisay kita sa apoy. Tayong lahat dinadalisay sa apoy. Kung tayo ba'y may pananampalataya sa Panginoon, kung tayo ba'y susuko, kung tayo ba'y ay magpapatuloy. Amen. Tinetesting tayo. Tinetesting tayo ni God kung gaano katatag ang ating pananampalataya. Tinetest tayo ng God sa ating faith. Amen po ba? Kaya napakalaga yung pananampalataya natin. Susubukin tayo. Pero kailangan sa pagsubok na yan, malagpasan mo. Amen po ba? Napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Diba na yung babae ng napakabuti at tapat ng ating Panginoon dahil siya ay tapat. Number 3 po. Number 3, matibay na relasyon sa Diyos. Buksan po natin Roma chapter 5 verse 5 po. Roma chapter 5 verse 5. Tapin natin si Roma chapter 5 verse 5. I-note nyo po yan, sulat nyo po yan. Napakaganda po ng topic natin about faith. Pananampalataya natin sa Diyos. Kaya magpatuloy po tayo, wag po tayong susuko sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Roma chapter 5 verse 5, sabi dito, at hindi tayo binibigyan ng pag-asang ito pagkat ang pag-ibig ng Diyos pagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pinagkaloob niya sa atin.
Amen. Hindi tayo binibigo sa ating pag-asa sa ating Panginoon. Dahil ibinuhos na ng banal na Espiritu ng Panginoon. Sa ating mga puso. Sabi dito, pagkat ang pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig sa atin ng Diyos ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng pinagkaloob sa atin. Amen po ba? Ibinuhos, sabihin, bilang pinadala dito si Jesus Christ ng ating Ama, ibinuhos yung banal na Espiritu niya para tayo tanggapin natin, para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Amen po ba? Kaya may pag-asa tayo. Dati wala tayong pag-asa. Nung nagkakasala tayo, di ba po? Wala tayong relasyon sa Diyos. Nasa makamundo tayo dahil sa panahon ni Eva at Adan nagsalinlahi ang kasalanan. Pero binigyan tayo ng pag-asa. Yung binaba dito si Jesus Christ para maligtas tayo. Yung Holy Spirit ng Panginoon na tinanggap natin. Siya na yung kumikilos sa ating buhay. Amen po ba? Kaya napakalaga po ang ating relasyon sa Diyos. Ulitin ko lang po sa verse 5. At hindi tayo binugo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa atin sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo pinagkaloob sa atin. Amen po ba? Yun sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Binuhos niya ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kahit hindi tayo kaibig-ibig, minahal ng Diyos inabot. Amen po ba? Next po. Roma chapter 12 verse 1. 12 naman po tayo. Verse 1 na po. 12 verse 1. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, kaya't nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Bigay natin ang buong puso sa ating Panginoon. Ihandog natin yung buhay natin sa Diyos. Kasi yung buhay natin, hiram lang sa mundo nito. Pansamantala lang yung ating buhay dito sa mundo na ito. Ang tinanong tayo ng Panginoon, anong ginawa mo sa lupa? Kasi i-judge tayo lahat ng Panginoon. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na tayo lumapit sa Panginoon, ibigay natin sa Kanya, ialay natin buhay natin bilang hinandog si Jesus Christ. Bilang hinandog dito si Jesus Christ ng ating Ama para sa ating kaligtasan. Pahalagahan po natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Karapat dapat tayong sumamba sa ating Panginoon bilang tayo mga tinubos sa ating mga kasalanan. Kasi kung tayo papakako, tayo dapat na ipako Pero inako ni Jesus Christ lahat yan para magkaroon tayo ng kaligtasan Amen po ba? Kaya napakabuti at tapat na ating Panginoon dahil ang Diyos ay kailanman ay hindi nagbabago na kukulang. Next po. Isaiah chapter 41 verse 10 po. 41 Isaiah. Isaiah 41 verse 10. Sabi dito sa verse 10, ako sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan at iingatan at ililigtas. Amen. Ang ating Panginoon ay sumaha sa atin. Iingatan niya tayo, ililigtas. Palalakasin niya tayo. Kaya huwag kang mangamba, matakot. Huwag kang matakot sa Kanya. At huwag kang mangamba, palalakasin ka, tutulungan at iingatan, ililigtas.
kahit saan man tayo ang Panginoon ay lagi tayong ginaguide, kumbaga parang kung saan man tayo pumunta, ginagabayan tayo ng ating Panginoon. Basta tawagin mo ang Panginoon. Oral mismo ang Panginoon nandyan. Di ba po yung, alala ko yung lindol dun sa Bisaya, sa Mindanao, di ba po? Kung tatawag lang ang mga tao, pagka andyan na. Pero pag walang nangyayaring traheda, hindi ba, yung iba hindi tumatawag sa Panginoon. Kaya napakahalaga po yung pagtawag natin sa Panginoon. Tayo, gagabayan, ingatan ng Diyos. Kaya huwag kang matakot, kapatid, kung dumadanas ka ng mga pagsubok sa buhay mo. Wala kang ibang tatawagan kundi ang Diyos. Siya yung tagapagligtas natin. Siya yung kataas-taasan Diyos na makapangyarihan ang tutulong sa iyo. Kaya huwag kang matakot, mangamba, pagkatiwala mo sa Diyos. Lahat yan, lahat ng ating ginagawa, ipagkatiwala natin sa Diyos. Amen po ba? Kaya napakabuti at mahal tayo ng Panginoon. Iniingatan niya tayo. Tayo lang minsan ay lumalayo sa Diyos. Tayo lang minsan ay tumatalikod. Kasi may plano ng Diyos bakit tayo nabubuhay. Bakit tayo nabubuhay sa mundo na ito. May nais na pinapagawa sa atin ng Panginoon pero hindi pa natin ginagawa. Amen po ba? Kaya napakabuti po na lumapit tayo sa Diyos. Pagkatiwala natin sa Kanya. Next po, Santiago chapter 1 verse 3 po. Santiago, punta tayo sa Santiago. Santiago chapter 3 verse 1. Chapter 1 pala. Santiago chapter 1 verse 3 pala, baliktad. Verse 3. Sabi dito sa 3, dapat ninyong malaman, maging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Amen. Dapat nating malaman na maging matatag tayo. Sabi dito ulit, ang ganda po ng verse sa verse 3, dapat ninyong malaman na maging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Yung pananampalataya mo sa Diyos, panghawakan mo. Dumaan ka man sa pagsubok, kapit ka lang sa Panginoon, wala kang ibang tatawagan kundi ang Diyos sa buhay natin. Sa pagsubok, sinabi ko kanina, dadaan lang yan. Lilipas. Matatapos. Basta yung faith mo, huwag mong iiwan sa Panginoon. Huwag mong babaliwalayin yung faith mo sa Panginoon. Ipagkatiwala mo. Lahat ng nangyayari ng mga bagay dito sa mundo nito, alam ng Diyos. Alam niya yung pagluha mo. Alam niya yung nararanasan mong buhay na naranasan mo dito sa mundo nito. Alam ng Diyos. Kasi lahat naranasan ng Panginoon yan. Nung nandito siya sa lupa. Sa daigdig na ito, naranasan niya ang lungkot, ang pag-uusig ng tao. Kaya kapatid, yung pananampalataya, panghawakan mo. Yung pagsubok na nararanasan mo, kumapit ka sa Panginoon. Diba sabi nga sa Jeremiah 33 verse 3, kung nananalangin ka sa akin, tutugunin kita at papakita ko mga bagay na dakila na hindi mo pa nalalaman. Kaya napakadakila ng ating Panginoon kapag tatawagin natin siya. Sa pagsubok, tawagin natin ang Panginoon. Kahit wala kang pagsubok, manalangin ka, ipag-pray mo. Maging matatag ka na mananampalataya. Ano mang pagsubok naranasan mo, bagyo na pakalakas ng bagyo ng pagsubok sa'yo, kapit ka lang. The more kang kumakapit sa Panginoon, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, yayakapin ka niya sa bawat pagsubok. Nandyan siya, kumapit ka lang at lumapit sa Kanya. Dahil yung tinatawag mong Panginoon, makapangyarihan na may likha ng langit at lupa. Kaya huwag kang mangamba, matakot at lumapit sa Panginoon. Amen po ba? Next po, last verse na lang to, ng verse 1 Corinthians chapter 10 to 13, verse 13. 1 Corinto, lang po. Last ng verse na to, tatapos na tayo. 1 Corinto 10:13.
sabi dito sa 10:13, wala pang pagsubok wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin na higit ng inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng paraan upang malampasan ito. Amen. Sa pagsubok natin ay dumadaan ang ating pagsubok, mararanasan natin. Hindi niya papahintulot ng Panginoon na dadanasan yung pagsubok na hindi natin makaya. Kasi nandyan ang Panginoon eh. Ang nais ng Diyos sa atin, lumapit tayo sa Kanya. Sa bawat pagsubok na nararanasan natin, iiyak natin sa Panginoon. Makakaya natin kasi nandyan ang Diyos. Sinusubok tayo pero patatagin tayo ng ating Panginoon sa pagsubok na yan. Amen po ba? Bibigyan tayo ng lakas kapag lalapit tayo sa Panginoon. The more ka nagkakaroon ng pagsubok, lumapit ka sa Panginoon. Dahil yung tinatawag, makapangyarihan. Makapangyarihan Diyos. Amen po ba? Kaya napakadakila ng ating Panginoon na lumapit tayo sa Kanya, malalagpasan natin. Ulitin ko lang, napakaganda po kasi numbers niya. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Nararanasan ng lahat ng tao ang pagsubok. Amen po ba? Tao, tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit ng sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng makayanan ito at paraan upang malagpasan ito. Amen. Sa pagsubok na yan, makakaya natin basta kasama ang Diyos. Magtiwala ka lang. Kapatid, ipagkatiwala mo sa Diyos lahat ng nararanasan natin. Dahil ang Diyos ay nandyan siya. Sa pagsubok mo na yan, ang Panginoon ay laging nakaagapay sa iyo. Tumawag ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon at manampalataya ka. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Yung pananampalataya mo, huwag mong bibitawan. Kumapit ka sa Panginoon. Dahil sa bawat pagkapit mo, sa pagluha mo, sa mga problema mo, ang Diyos, nadidinig niya. Mahal ka ng Panginoon. Pinapatatag ang ating pananampalataya. Huwag tayong susuko. Anumang bagay na nangyayari sa buhay mo, maraming pag-uusig, pero kapit ka lang. Dahil ang Diyos, nadidinig tayo. Iluha mo. Lumapit ka sa Panginoon, iiyak mo. Dahil ang Diyos ay hindi natutulog. Nakikita niya tayo. Yun lang po. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Tayo po lumapit sa Panginoon at manalangin. At tapos na po ang ating gawain. Sana po may natutunan po kayo sa about yung pananampalataya natin sa Panginoon. Ang title po ng ating pinapik ay pagiging matatag sa wait lang po. Ito po yung tinapik natin. Maging matatag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Maging matatag po tayo. Una-una, number 1, pagtitiwala sa Diyos. Number 2, pagiging matatag na Kristiyano ay pag gumagawa ng malalim na buhay Kristiyano. Pag-unawa ng mas malalim na buhay na Kristiyano. Number 3, matibay na relasyon sa Diyos. Kaya kailangan na matibay ang ating relasyon sa Diyos. Minsan ginagamit ni Lord ang pagsubok sa ating para lalo tayong maging matatag ang ating pananampalataya sa Diyos sa panahon ng ating pagsubok. Amen. Kaya napahabuti sa panahon ng pagsubok natin, minsan ina-allow ng Lord yan para lumapit tayo sa Kanya at manampalataya at manumbalik sa Diyos. Yun lang po, tayo manalangin na Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha na langit at lupa. Kaya sa araw na ito, Father God, na Ikaw ang maparangalan, Ikaw ang may taas, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa kalagitnaan, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Hindi man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name, salamat Lord God sa revelation mo, Father God, sa mensahe mo.
na ito'y tumimo sa puso namin, Panginoon, na hindi kami susuko, bagkus magpapatuloy kami mga pagsubok na naranasan namin dahil dinadalisay mo kami sa apoy. Kung kami ba ay tunay na mananampalataya na hindi kailanman bibitiw, bagkus mas lalo kaming lumapit sa iyo, Panginoon. Kung sino man sa mga anak mo, Lord God, nakakaranas sa mga pagsubok, Panginoon, Lord, wala po silang ibang kakapitan, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, na dapat nilang lapitan pagkatiwala nila lahat sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw po ang humipo sa bawat anak mo na nakakaranas ng pagsubok. Lord, maging matatag po sila, Panginoon. Ikaw ang kumilos, bigyan mo sila ng lakas, kalakasan, Panginoon. At kung sino man sa iyong mga anak na nangihina sa mga pagsubok, Lord, palakasin mo, patatagin mo ang mga pagsubok nila, Panginoon, dahil ikaw nandyan ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat anak mo, Panginoon. Yakapin mo po ang lahat ng iyong mga anak na nakakinig, na ito'y tumimo sa puso nila, Panginoon, na sa puso nila, Lord God, nandyan ka, na hindi mo sila kailanman iniwan ni pinabayaan, Panginoon. Yakapin mo sila, Lord, patatagin ang kanilang pananampalataya, at wala po silang ibang tatawagin kundi ikaw lamang, Panginoon, O Diyos, na may likha ng lahat ng bagay, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na ito. Anumang nawalang lakas sa akin, Panginoon, muli mo itong ibalik, Panginoon, at ang lahat na nakakinig ng iyong salita, pagpalain mo po, Lord, ang bawat pamilya, Lord, ikaw ang magagay sa kanila at mabuksan ang kanilang kaisipan na may tunay na Diyos na dapat nilang lapitan, Panginoon. Salamat, Lord God, na ikaw ang siyang kumilos sa kalagitnaan ng nawalang lakas sa akin, Panginoon. Muli mo itong ibalik, Panginoon, sa pangalan ng Jesus, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Thank you so much in Jesus' name. Amen. Salamat po. God bless po sa inyo lahat. Naway pagpalain kayo ng Panginoon, ingatan sa araw-araw. Huwag pong makalimot sa ating Panginoon. Patuloy na lumapit anumang pagsubok na nararanasan natin. Kapit ka lang, kapatid, kasi mahal ka ng Diyos. Bye-bye po. God bless.